What's up mga kahigang? Ang daming magagandang noise cancelling headphones, no? Lalo sa Sony o kaya sa Bose. Yun nga lang, okay lang ba sa'yo gumastos ng 15,000 pesos pataas sa mga ganong headphones? Eh kung may budget kayo sa ganon, mas okay yun na lang yung kunin nyo. Kaya hindi para sa inyo tong video na to. Kasi itong i-unbox natin yun, affordable alternative sa mga mamahaling noise cancelling headphones. Ito ang Tozo HT2 Noise Cancelling Headphones. So, ito yung packaging niya. Nakalagay dito. High-res audio. So, ito pwede nyo gamitin as wireless or wired. Tapos, yung nandito sa atin ngayon is white. Pero yung maganda dito, yan. Dami kayo pwedeng magpilian na kulay. Yan, oh. Meron pang red. Sayang yung red sana, oh. Pero ganda ng packaging nito, oh. Napakaganda ng quality. Kita nyo naman. Okay. Unbox na natin to mga kahigang. Okay, slide natin. Yun. Parang Apple to, ah. Nakalagay dito, designed by Tozo in California. Ayun, oh. Pakita natin sa camera. Yun. So, nandito na yung yan, yung quick guide tsaka manual, yan. Tapos, nandito na rin yung Tozo HT2. Ganda ng kulay pa nito. Mamaya, check natin yan. Okay. Tingnan muna natin tong box dito sa gilid. So, nandito na yung Type-C cable niya, tsaka yung auxiliary cable kasi pwede mo itong gamitin as wired. Okay, buksan natin. Uy, ganda ng kulay, oh. Look at that. Kita nyo yung auxiliary cable niya, oh. Beige. Okay, check pa natin tong isa. Yung Type-C cable niya. Uy, beige din, oh. Parehas. Talagang binagay nila yung aesthetic do sa kulay ng headphones nila. Kasi kadalasan, di ba, pag mga wires, black na lang yung ginagawa nila para tipid. Ganda, oh. Okay, pakita natin sa camera. Oh, di ba? Nice. Tapos ito na mismo yung Tozo HT2 Noise Cancelling Headphones. May plastic pa. Okay, tanggalin muna natin. Masyadong madikit. Uy, tumidikit pa dito. Ganda ng kulay nito. Hindi naman siya beige, pero mukhang off-white yung kulay niya. So, meron na tong active noise cancellation, environmental noise cancellation, app support, at 40mm dynamic driver. Inuulit ko, pwede itong wired o wireless. So, hard plastic yung build niya. Tapos, matte yung body. Yan, oh. Ganda nito kasi hindi dikitin ng fingerprint. Tapos, foldable na rin siya. Yan. Para madaling bit-bitin. O, di ba? Kasyang-kasya sa palad ko. Tapos, synthetic yung leather niya. Yan. Uy, lambot, oh. Memory foam. Kita nyo naman. Napakalambot, oh. Parang marshmallow kasi puti, eh. Oh. Look at that. Tapos yan, kitang-kita na natin yung indicator. Left tsaka right. Ewan ko na kung magkamali ka ba dyan. Tapos dito sa taas yan, may indicator para malaman mo yung sukat ng ulo mo. Yan, oh. Nakita yung indicator niya. Tapos may tunog din. Oh, di ba? Tapos dito sa ilalim yan, makikita natin dito yung power button niya. At the same time, ito din yung ginagamit sa play, pause, answer, at end ng call. Dito na rin yung volume button. At the same time, next song, tsaka previous song. Dito na rin yung 3.5mm headphone jack kasi pwede mo itong gamitin as wired. Tapos nandito rin yung Type-C port niya, yan, for charging. At yung noise cancellation button niya. Isang tap para sa default noise cancellation, double tap naman sa adaptive noise cancellation. So meron na rin tong Bluetooth 5.3 at multi-point feature. Ibig sabihin nun, pwede ka connect sa dalawang device ng magkasabay. At i-charge mo na ito ng 1 hour and 30 minutes, kaya na nitong tumagal for 60 hours. Pag naka-off yung noise cancellation niya. Pag naka-off yung noise cancellation, 40 hours yung tinatagal ng battery niya. Okay, bago natin i-try sa music at gaming, check muna natin itong Tozo app. So yun mga kaibigan, nakalagay dito sa app yung battery percentage itong Tozo HT2. Tapos, meron na rin itong noise cancellation, transparency mode. Yan, para marinig mo yung ingay sa paligid mo. Reduce with noise. Leisure mode, yun nakalagay dito, may kape pa. Parang nakadesign to sa mga restaurant, cafes, mga ganon. Tapos ito, normal mode, naka-off yung noise cancellation niya, tsaka yung adaptive mode. Itong adaptive mode, constantly nag-adjust yung noise cancellation mode, depende sa ingay sa paligid mo. Okay, try nga natin mga kaigang, pero ngayon, normal mode muna, para malaman natin yung difference, okay? Suot natin tong Tozo HT2. Yun, napakalambot. Sarap sa tenga, oh. So yun mga kaigan, naka-normal mode pa tayo. Tsaka naririnig ko pa yung
ingay ng fan ko. Pero kulob na sa tenga, you know, dahil dito sa caution niya. Okay, try natin yung noise cancellation. Tingnan natin kung mababawasan yung ingay. Uy! Lalong kumulo. Hindi ko na marinig yung ingay ng fan ko. Nawala. Okay, dito sa transparency mode. Okay, pag tinap natin to, dapat mas i-enhance yung ingay sa paligid natin. Ayun, bumalik na yung ingay ng fan ko, no? Tapos lumakas lalo yung boses ko. Okay, try nga natin tong reduce mid noise. Yun, almost similar dito sa noise cancellation lang. You know, nawala din yung ingay ng fan ko, no? Tapos kumulob din yung paligid. Okay, try natin tong leisure mode. Yung parang mas kulob to, ah. Para sa akin, ito yung parang the best dito sa nili natin na noise cancellation. Mas kulob eh. Oh, okay, try nga natin tong adaptive mode. Okay, nagre-react siya. Depende doon sa paligid mo. Kung mas maingay, mas i-reduce niya yung noise. Okay, dito muna tayo sa transparency mode, mga kaigang, para marinig ko din yung sinasabi ko. Ayun. Narinig ko na yung boses ko. So yan, mga kaigang, punta tayo dito sa equalizer niya. Yan, pwede ka mamili ng presets dito. Tap nyo lang tong more sound effects. Yan, kung ayaw nyo naman yung more sound effects, pwede kayo mag-customize dito ng sarili nyo. Pero yan, check natin yung mga presets na naka-ready na. Yan, standard, bass plus, bass minus, classical, dance, deep, hip-hop, jazz, original, piano, pop, R&B, rock, vocal, treble plus, tsaka treble minus. Yun nga yung gaya na sinabi ko kanina, kung ayaw nyo yung mga presets na to, pwede kayo mag-customize dito. Yan, tap nyo lang to. Yan, pwede na kayong mag-tweak dito, you know. O, di ba? Pwede na kayong gumawa ng sarili nyong preset. Tapos, pwede nyo i-save. Yan. Save natin. Preset. Kumari. Yan. Type natin. Preset. Yun. Ma-add siya dito sa preset natin. Yan. Nakalagay preset. Okay, back tayo. Check naman natin dito sa settings. So, wala naman na tayong makikita dito. Nakalagay OTA update, function sorting, saka another device. So, yun lang. Napaka-basic lang ng app niya, no, mga kaigang. Napakadaling gamitin. Okay, mga kaigang. Yun narinig yung audio yun. Galing dito sa Tozo HT2. So, meron tong ENC or Environmental Noise Cancellation para ma-enhance yung boses natin sa mga calls. Okay, mic check. 1, 2, 3, mic check. Tozo HT2 mic check. 1, 2, 3. Okay, mga kaigang, try na natin sa music. Yung preset natin, standard. Tsaka naka-on yung noise cancellation natin at 70% yung volume. Okay, play natin to. I Love You So by The Walters. Okay, play. Oh, narinig ko na yung gitara. Vocals, tsaka yung drums. Yung cymbals, no? Diyan yung bass. Ganda na bass nito, ah. Oh, nag-focus sila sa bass. Okay, okay. Pause. So, yung nangingibabaw dito sa Tozo HT2 is yung bass niya. So, kung mahilig kayo sa bass, magugustuhan niyo itong headphones na to, no? Pagdating naman doon sa mid-range or yung vocals, hindi siya ganun ka-sharp. Parang medyo natatabunan siya ng bass. Tapos, pagdating doon sa highs or yung mga tunog ng instruments, hindi din siya ganun ka-sharp. Ako yung unang hinahanap ko kasi sa ganyan, yung tunog ng cymbals, gusto ko makalansing talaga siya, eh. Pero pagdating doon sa details, hindi naman sila nagkakalabo-labo, no? Nadidistinguish mo pa rin yung mga tunog nila. So, pagdating sa line-up, yung pinakauna, bass, tapos andito sa gitna yung vocals, tapos nasa likod yung highs o yung mga tunog ng instruments. Ganun yung pagkakasunod-sunod ng tunog nila. Okay, try nga natin yung ibang preset. Okay, try natin yung siguro vocal. Okay, para mas ma-enhance pa yung mid-range niya. Try nga natin vocal. Uy, mas naging clear yung vocals niya. Yung bass hindi nabawasan ng lakas, eh. Mataba pa rin. Parang nag-improve talaga yung vocals dito. Mas balanced na siya, oh. Okay, this time, mga kaigan, try naman natin tong wired. Kung wala natatanggal yung tali nito. Teka lang. Yan. Okay, tanggal na. Okay, kabit natin dito sa Tozo HT2. Buti may headphone jack pa. Yun, kita nyo naman, oh. Yun. So, yung disadvantage na nito, mga kaigang, pag naka-wired siya, yan, bukod sa mukhang makalat. Pag naka-wired ka kasi, automatically madidisconnect ka sa app. So, hindi mo magagamit yung noise cancellation, tsaka yung mga sound presets. Pero yung maganda naman dito, nagkaroon ka ng access dun sa high resolution audio. Kaya yun yung itatry natin, mga kaigang. Okay, same song, play ulit natin, 70%. Kaso wala na tayo up, yun nga, kasi naka-wired tayo. Basta enhance yung bass niya. Okay, nice. Okay, pause natin. So yun, mga kaigang, pag naka-wired siya, mas enhance yung bass tsaka yung vocals, tsaka nag-improve din yung quality ng
highs niya or yung mga tunog ng instruments. Tapos yung pakiramdam mo, yung tunog niya mas lumaki siya kaysa dun sa naka-wireless ka. Yun nga lang, pag nag-music ka tapos maingay, maririnig mo rin yung ingay ng paligid mo. Kaya ngayon, naririnig ko yung ingay ng pan ko eh. Habang nag-music tayo. Yung maganda kasi dito sa word bukod sa high-res audio is pag malalobat na yung headphones mo, isaksak mo lang dito sa phone mo para doon siya kumuha ng power, di ba? Pero kung tatanungin nyo kasi ako mga kaigang, mas prefer ko talaga yung wireless. Yun nga, bukod sa galit ako sa wire, galit kasi ako sa wire mga kaigang eh. Hindi, pag wireless kasi nagagamit mo yung app kaya meron ka access sa noise cancellation at sound presets. So yun lang mga kaigang, try na rin natin to sa gaming pag naka-wired at wireless para makita natin yung latency. Kung naghahanap ka ng budget alternative sa mga mamahaling noise cancelling headphones, perfect sa itong Tozo HT2. Affordable, quality, at mga essential features sa mga mamahaling headphones nandito na. Katulad ng ANC, ENC, app support, at multi-point feature. So mga kaigan, hindi ko na sinabi dito sa video natin kung magkano to kasi nakalagay doon sa official store nila. Meron 2,000, meron 3,000. Pero yung nilagay ko dyan sa pin comment natin sa baba is yung pinakamura. Siyempre para sa inyo mga kaigan, gusto ko abot kaya yung mga gadgets natin dito. So ano masasabi nyo dito sa Tozo HT2? Comment down below! Woo! Tapos na rin yung video natin. Makapag merienda muna. Okay, nice.